Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento. Maligayang pagbabalik po sa aking channel. Kamusta po kayo dyan, mga kakwento? Nagtagumpay nga itong si Mark Magnifico Magsayo na palisin ang matagal na nagahari sa kanyang trono bilang WBC Featherweight Champion at walang iba kundi si Gary Russell Jr. Mga kakwento, 5 mga boksingero na ang sumubok na patalsikin ang tinaguriang the longest active reigning world champion mula sa taong 2014 pa, pero sa wakas, ang tanging nakagawa lang nito mga kakwento ay ang ating kababayan na tubong Tagbilaran City Bohol. Kaya naman mga kakwento, sa tagumpay ni Mark Magsayo, hindi lang ang WBC Featherweight Crown ang ating dapat pag-uusapan dahil kasali na po dyan kung gaano nga ba kalaki ang natanggap ni Magsayo sa laban nila ni Gary Russell Jr. Mga kakwento, kung ating matatandaan kung magkano nga ba ang kinita sa laban nila ni Nonito Donaire Jr. at ni Raymart Caballo. Ayon sa DKNationTheDrafting.com, itong si Donaire ay nakatanggap ng mahigit kumulang $350,000 habang itong si Caballo naman mga kakwento ay nakatanggap ng mahigit $225,000 at sa first bid money naman na matatanggap ni Janriel Casimero kontra Paul Butler. Ayon sa Probellum, si Casimero ay makakatanggap ng mahigit kumulang $78,750 excluding pa yan sa pay-per-view shares. Kaya naman mga kakwento, base sa mga kinita at kikitain pa ng ating mga boksingerong Pinoy, itong si Donaire ay ang kumita ng pinakamalaki dahil nakatanggap ito ng mahigit $350,000. Pero mga kakwento, magugulat kayo sa kinita ni Mark Magsayo dahil alam niyo ba mga kakwento, kahit na itong si Mark Magsayo ay challenger sa laban nila ni Russell, pero alam niyo ba na halos magkapantay lang ang kinita ni Mark Magsayo sa total payout sa kampiyon na si Donaire. Dahil kung ating titingnan mga kakwento, ating makikita sa purses na itong si Gary Russell Jr. ay nagkaroon siya ng halaga na guaranteed purse na $500,000 habang itong si Mark Magsayo naman mga kakwento ay meron itong guaranteed purse na $175,000. At kung ating titingnan mga kakwento sa pay-per-view share split, makikita natin mga kakwento na 70% kay Russell at kay Magsayo naman ay 30%. Kaya naman itong si Gary Russell Jr. mga kakwento ay may total payouts na $1 million habang itong si Magsayo naman mga kakwento ay may total payouts na $350,000. Di po ba mga kakwento na sobrang swerte nitong si Mark Magsayo? Hindi lang siya ang naging pangatlong Pinoy na boksingero sa kasaysayan ng boxing na naging WBC Featherweight Champion dahil malaki din ang kanyang kinita na halos magkapantay lang sila sa ating kababayan na kampiyon na si Nonito Donaire Jr. At kung ating i-convert mga kakwento ang $350,000 sa Philippine peso, kung ating pagbabatayan ay ang halaga ng $1 sa peso sa panahong ginawa ko ang video ito mga kakwento. Dito ating makikita na ang halaga ng $1 sa Philippine peso ay 51.40. Kaya naman mga kakwento, ang matatanggap ni Mark Magsayo ay tumataginting lang naman na 17.9 million pesos. Grabe, dako ka Joy. Yan po ay dialektong Buholano na ang ibig sabihin sa Tagalog ay grabe, sobrang laki talaga. Pero bakit nga ba mga kakwento na malaki ang kinita ni Magsayo na kahit na siya ay challenger lang? Kung ikukumpara mo yan, halimbawa na lang mga kakwento sa ating kababayan na kampiyon na si Nonito Donaire na halos magkapareha lang sila. Well mga kakwento, ganito kasi yan. Habang tumataas ang dibisyon, ang guaranteed purse ng mga boksingero ay lalaki din po yan. At plus factor din po mga kakwento kung maganda rin o magaling ang promoter na kinabibilangan ng isang boksingero, lalong-lalo na kung papaano bumenta ng laban. At siyak na mas malaking factor po ito para mas lalaki pa ang kikitain ng isang boksingero. Kaya naman mga kakwento, congratulations sa ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo. At syempre mga kakwento, well-deserved niya yan kung ano nga ba ang natanggap na biyaya ngayon ni Mark Magsayo. Ang kanyang hard work mga kakwento ay talagang na-paid off at aasahan pa natin mga kakwento na sa susunod na laban ni Magsayo ay mas lalo pang lulobo ang kanyang total payout dahil syempre mababaliktad na ang mga bigayan dahil siya na talaga ang kampiyon na didepensa sa kanyang titulo. Samantala mga kakwento,
natalo man itong si Gary Russell Jr. Nakatanggap naman ito ng mahigit kumulang $1 million at syempre malaking tulong na ito kay Russell lalong-lalo na halos 2 taon siyang walang laban. Syempre mga kakwento, wala siyang kinita sa pagbaboxing dyan. Kaya naman ayon kay Attorney Ed, itong si Russell ay talagang pera lang daw ang habol niya at kawawa daw ang mga taong pumusta at nanood sa laban dahil alam naman pala ni Russell na hindi siya 100% na kondisyon na lalaban kay Mark Magsayo. Pero bakit nga ba raw ay itinuloy pa rin niya ito? Dahil tila ba mga kakwento, ang hangad lang daw ni Russell ay ang kumuha lang ng pera at pagkatapos ay tatakbo na. Sana naman daw ay binigyan daw niya ng magandang laban itong si Magsayo para naman worth it ang hard-earned money ng mga bumili sa nanonood sa kanilang laban nila ni Magsayo. Kaya sana daw talaga ay hindi siya magsasabi na siya daw ang nanalo sa laban at dapat kinakailangan niya na humingi siya ng tawad sa lahat ng mga boxing fans na pumusta sa kanya at nanood sa laban. Samantala mga kakwento, hindi pa rin tanggap ni Russell ang kanyang pagkatalo sa laban nila ni Magsayo dahil para sa kanya, kahit na isang kamay lang daw ang ginamit niya sa laban, talagang tinuruan pa rin daw niya itong si Magsayo kung paano raw magboxing at para sa kanya, 10 rounds daw ang kanyang naipanalo sa laban habang itong si Magsayo ay 2 rounds lang daw ang napanalunan. Kaya klarong-klaro daw talaga na siya ang nanalo sa laban at damang-dama daw niya talaga. Kung baga mga kakwento, feel na feel niya na siya daw ang nanalo sa laban. Well anyway, tama nga si Russell na feel niya na siya daw ang nanalo sa laban dahil syempre hanggang sa feelings lang niya yon. Mga kakwento, ang mahalaga ngayon ay may dagdag na sa bilang ng mga boksingerong Pinoy na mga kampyon. At ito pa mga kakwento, nakatanggap pa si Magsayo ng milyon-milyon. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman ay hindi mo pa nagawa ito. Ay baka naman. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaari ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.